The floor. You're recognized. Commissioner Leonardo, are you aware that Leopoldo Untalantan issued a sinumpaang salaysay to us? Yes, Mr. Chair. And are you aware that your name was mentioned? Yes, Mr. Chair. According here to number 6, tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsoles na pera at pangako makakalaya ako dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil malakas sila sa itaas. Ano po masasabi niyo rito? Ayan po, nakaharap sa inyo si Opo, Mr. Chair. Tata, habang nagsasalita si Commissioner Lau, tingnan mo maigi. Tingnan mo yung mata niya. Tingnan mo. Ayan. Sige, sagutin mo. Mr. Chair, wala po akong alam dun sa sinasabi niya, Mr. Chair. Ano masasabi mo, Tata, tungkol dyan sa sinabi niya? Totoo naman po, wala siyang alam kasi yung kausap ko, yung classmate ko lang. Pero nabanggit niya yung boss niya, susubukan nilang. So naniniwala ka kay Narsoles dahil classmate mo. Dahil kaibigan mo. Opo. Alright. Jimmy, naniniwala ka ba sa sinabi ni Tata? Kaysa sa sinabi ni Commissioner Leonardo? Wala po akong alam sir sa Your Honor sa ano nila, hindi ko kilala Hindi, si kasi Solis. ang sabi mo, ikaw nagsabi sa kanila na tol, trabahuhin nyo na yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak. Ikaw nagsabi noon, di ba? Wala po akong maalala na sinabi ko na gano'n, Your Honor. Sa loob ng Bartolina ay lumapit si Jimmy Fortaleza at sinabihan ako. Sabi ni Tata. Kasi hindi po ako nakapasok doon sa Bartolina, Your Honor eh. So, Nag-uusap ibig sabihin, itong sinasabi ni Tata ay hindi totoo. Hindi po totoo, Your Honor, kasi nag-usap kami after ano na. O, Tata, katabi Right mo si after. Jimmy, oh. Hindi raw totoo yung sinasabi mo. Anong masasabi mo dyan? Baka nakalimutan niya lang, sir. Matagal na kasi. Or designated as Commissioner of NAPOLCOM? I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, Vice the General Serapio, Mr. Chair. Vice General? Serapio, whom Serapio. I replaced, Mr. Chair. And your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Tama? Affirmative, Mr. Chair. Escort ha? With Soper? Opo. Okay. Sino nakadikit kay ano? Kay ikaw mismong dumidikit o si Soper? Kay Tata? Hindi ko na matandaan masyado, Your Honor. Pero marami kami noon, hindi lang kami. Medyo kasi nga magulo na paglabas, marami na. Kasi, just recall it, no? Kasi malaga to eh. Just recall it. Kasi yung statement ni Tata, in his affidavit, it was Soper na nakadikit sa kanya. Tama, Tata, di ba? Kayo magkatabi? Opo, Your Honor. Mali sunod lang po. In your recollection, sa imong pagkatanda, no, sa imong recollection, sila foro saan? Una ito, sir. Ha? Nag-una ito. Magkasunod lang? Bali, nakasunod Nauna si foro. Oh, tapos, Tapos, Garma kay Duterte. Nag-usap sila. Senior Deputy Speaker Gonzales, and then Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Acop. Salamat, Mr. Chairman. Gusto kong itanong ito kay Sir Jimmy Fortaleza. Yung affidavit mo, yung sa number 5, sinabi mo at basahin ko, noong unang linggo ng Agosto 2016, tinawagan ulit ako ni Garma dahil gusto raw niya makausap si Superintendent Gerardo Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay ko sa kanya ang cellphone ko para makapag-usap sila. Pagkabigay ko ng cellphone ko, nag-usap sila pero hindi ko narinig
ano ang pinag-usapan nila. Pagkatapos nila mag-usap, binalik sa akin ni Superintendent Padilla yung cellphone ko, tapos sinabihan ako nang magkita na lang sila at pinabalik na ako sa ICA. Ang tanong ko po, Sir Jimmy, totoo po bang tumawag sa inyo si Ma'am Garma? Yes, Your Honor. At binigay niyo po yung cellphone niyo kay Chief Padilla? Yes, Your Honor. Totoo po yun, Sir Padilla? Hindi po, Your Honor. Nako, paano to? Sino nagsasalita ng Mr. Chairman? Sir Jimmy, nung kausap mo si Ma'am Garma, kinausap niya si Chief Padilla. Yes, Your Honor. Binigay mo yung cellphone mo kay Chief Padilla. Yes, Your Honor. Sir Padilla, binigay po yung cellphone ni Sir Jimmy sa inyo. Your Honor, wala pong nangyayaring ganong pag-uusap. At saka ang PDM... Sandali lang po, sagutin niyo lang po yung tanong ko. Binigay po yung cellphone na nakausap ni Sir Jimmy ang cellphone sa inyo. Hindi po. Mr. Chairman, paano to? Parang may nagsisinungaling dito. Paano? Ito, number 6. Noong Agosto 8, 2016, tumawag ulit si Garma sa akin para sabihin na nag-usap at nagkita na daw si Padilla at sinabi sa akin na, Bok, ako na bahala. May mga tao kami dyan sa loob. Totoo po yun, Sir Jimmy? Yes, Your Honor. Sir, Mr. Padilla. Hindi po totoo, Your Honor. So, hindi po totoo nag-usap sila, Sir Jimmy, ni Garma at si Mr. Padilla? Nag-usap po, Your Honor, through cellphone. Ang sinasabi lang na nagkita na sila, nalaman ko lang through Colonel Garma. Pero wala po akong personal knowledge kung nagkita talaga sila o hindi. Through, sa sinabi lang ni Colonel Garma na bukokin na, nag-usap na kami. Mr. Chairman, yun na yung tanong ko. Tinanong ko na si Sir Jimmy, tinanong ko na rin si Mr. Padilla. So, sabi ni Mr. Padilla, nag-usap sila, binigay niya yung cellphone niya kay Mr. Padilla, at sabi naman ni Mr. Padilla, wala daw nangyari na nag-usap sila. So, Mr. Chairman, paano gagawin natin? May I? Sige, Superintendent Padilla. Yes, Your Honor, kung talagang kilala ko nung Superintendent Garma, meron akong sariling cellphone. Di dapat directly sa akin siya tumawag. Hindi yung cellphone ng nakakulong. Okay. Yun lang po, Your Honor. The reply of Superintendent Padilla is noted. So, Mr. Chair. what is the... Gusto ko lang yung bang magsalita tungkol sa sinabi ni Colonel Padilla. Hindi ba, Jimmy, si Garma, kaklase mo? Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, iyan ay mista na kasama mo Yes, Your Honor. sa PNP. O yun Yes, ang Your dahilan. Colonel Padilla, kaklase niya si Garma eh. Natural, sila mag-uusap. Mista niya eh. Alam nga na may ikaw ang kakausapin niya. Ito. Yeah, Superintendent Padilla, obviously, may cellphone sa loob ng kulungan. Again, ito ay nangyayari under your watch. So, merong mali, no, sa pamamalakad mo diyan sa loob ng Davao Penal Colony. Bakit? Number one, may krimen na nangyari, may namatay, at siguro, according sa'yo, ikaw yung pinakahuling taong nakaalam. O, pangalawa, merong mga prisoners na nakakahawak ng cellphone. At dahil may cellphone sa loob, alam mo na ito ay isang may regulasyon na pinagbabawal ang cellphone dyan sa loob, pero nakakalusot ang cellphone. Again, under your watch,
may nangyayaring ganito. So, Your Mr. Chair. Honors, Mr. Chair. okay, Congressman Dan Fernandez, and then Congressman Acop, and then we move to our Yes. next topic for today. And what is ironic, while other PDLs can use a cell phone inside the premises of the colony, according to their investigation by the acting superintendent, it is stated here the very reason why these three Chinese personalities was put into a PDD or prison disciplinary dormitory was the possession of cell phones. And at the same time, they were caught gambling using playing cards. So, while others can use cell phone, the reason na dala sila sa Bartolina ay dahil sa nakuwang cellphone. And the reason why these two PDLs were put into a PDD or Bartolina is precisely because they were caught using shabu. Both inmates were admitted that they were using shabu. These are the reason, Mr. Chairman, kung bakit sila nilagay sa Bartolina. Well, with this kind of investigation, Superintendent Padilla, do you think it is right and proper to put them together? And considering that the offense that was committed by the three Chinese national were having cell phones and playing cards, is it justified to put them into a Bartolina? That is the result of our, yung regular galugad po namin. Kaya nung nahulihan namin sila, dahil magkakasangkot po silang 5 sa sindikato. Doon na lang po nagkaroon ng altercation nung ipagsama na lang sila sa isang selda. It Kaya nga, was due Mr. to altercation, so nagkaroon po ng tumultuous affray. Warden, kasi nakalagay dito, yun ang reason kung bakit nyo nilagay sa Bartolina yung dalawa using drugs Di ba? And kung sila ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ng shabu, tapos isinama mo sila dun sa mga foreigners, you will be putting them in danger. Di ba? Totally po. Unless there is a plan, a sinister plan, in order to put them together. In order to put them together. Di ba? Now, I will be asking you. Sino si PGI Neil Ian Barco? The keeper on duty Isang keeper. during that time. So, kilala mo siya? Si Neil Barco. Is he here right yes, now? sir. No, Your Honor. Wala po. So, Siya po ang keeper nung time na yan, nung nangyari po yung stabbing is he incident. still active in the service? In Davao pa siguro, Your Honor. Ha? In Davao. Nasa Davao Colony pa rin? Si Neil? So, anong pagkakakilala mo sa kanya? Hindi ko masyadong Your Honor kilala. Basta during that shift, siya po ang keeper on duty. So, anong sinabi niya doon sa investigasyon? Na nakasulat dito sa pinadala mong sulat sa amin? Immediately, rumisponde po siya roon sa pinangyarihan. Then, thereafter, nung natuklasan niya, sinigawan pa nga na tigilan yan. Nung tumawag na po siya ng rescue with the commander of the guard, sila po yung nauna roon, sila Inspector Poro. Pagbalik po doon, patay na po yung 3. Saka nung rumisponde po si Inspector Poro, pinalabas niya So, anong mga inabot niyang pangyayari? So, nung nag-response siya, ano nakita niya? nung barko po. Ni Barco. Kuan po, nagsasaksakan pa sila. So, nakita nila na nagsasaksakan. Opo. So, Tapos- Mr. Chairman, I think we need to
invite this person kasi siya nakakita nung pinagsasakyan tatlo. Si PGI Neil Ian Barco. Okay, thank you so much, Superintendent Padilla. Tata, classmate mo si Narsolis at according dito sa iyong affidavit, sinasabi mo na si Narsolis ay naka-assign sa CIDG-11 na nakabase sa Davao City. At ang boss niya ay si Colonel Adilberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG-11, Davao City. At Lieutenant Colonel Rohina Garma. Is this correct? Opo, Your Honor. So kilala mo si Commissioner Adilberto Leonardo? Nakilala ko lang po kasi sinasabi ni classmate na yun ang boss niya. At si Lieutenant Colonel Rohina Garma, ganun din, yun ang sinasabi Opo. ni Narsolis. Opo. And unfortunately, Mr. Chairman, as much as we wanted to ask Commissioner Leonardo, unfortunately, wala po si Narsolis and wala din po si Garma. And may we move that we issue a show cause order to these two personalities, Mr. Chairman. There is a motion to issue a show cause order duly seconded to the names stated. Duly seconded, hearing no objection, the motion is carried. Lastly, Mr. Chairman, sinabi mo rin dito sa affidavit mo, kilala ko si Lieutenant Colonel Rohina Garma at nabanggit mo dito karelasyon ni ni SPO4 Arthur Solis. Ba't mo nasabing karelasyon ni Rohina Garma si SPO4 Arthur Solis? Paano mo nasabi yun, Tata? Dahil po sinasabi niya sa akin na yun ang didang niya. Ha? Didang daw niya yun. Sinasabi sa iyo ni SPO4 Solis na? Opo. Ano yun? Didang niya yun si Didang? Ma'am Garma. Opo. What do you mean by didang? Kadidang yung mali. Kadidang. Kasyuta. Opo. So, ngayon, si... Jowa. This is very important na. I really wanted to clarify this thing. Ano? Si Fortaleza, binanggit mo rin na... were you able to testify in your affidavit that si Art Solis, SPO4 na Solis, saka si Garma is in a relationship? No, Your Honor, I have no idea. Wala Hindi ko kang po idea kilala doon. si Solis. So, wala kang sinabing ganun? Wala po, Your Honor. Tata, kilala mo si Mayor Tommy Esmeña? Hindi po. Hindi mo siya kilala, Hindi personal po. or something? Hindi po. Because I wanted to show something, Mr. Chairman, because I mentioned this in the last hearing, that Tommy Osmeña, kilala niya tong si Garma. And according to him, it is interesting to note that while the document only identifies Garma's bagman as an SPO4 Art, a certain Arthur Nasolis deactivated this Facebook account just hours after these documents surpassed. Police who are currently assigned to Garma are telling me that during their time in CIDG, Garma and Narsolis relationship was more than just professional. So, in other words, parang may correlation. I'm not telling that it is true. But somehow, this guy or this PDL is trying to tell us na sinabi sa kanya ni SPO4 Narsolis na may relasyon sila ni Garma. And Mayor Tommy Osmeña, during that time, also mentioned that the relationship is more than just professional. And it is interesting to know as well, Mr. Chairman, that while this personality, si Lieutenant Colonel Garma, was working in Bohol as the CIDG chief, she is under the jurisdiction of Regional Director 11. Sino bang Regional Director 11? Si Leonardo. Leonardo, you were the RD. Can you kindly sit here?
Mr. Chair, Yes. Mr. Chair, before we call Commissioner Leonardo, before he comes and sits down here, I just would like to ask if Jimmy knows Leonardo personally. Your Honor, Colonel Leonardo he was my upper class in the academy. But you do not know him personally. I know him, Your Honor, because isang taon po kami nagsama sa academy So ni Sir face to Leonardo. face, kilala mo siya. Yes, Your Honor. How about you, Tata? Do you know him personally? Sa pangalan lang po, dahil sa classmate ko po. Ano yung bahala na? Na, Pangalan lang. Opo. Pangalan lang. Okay, go ahead. As Commissioner Leonardo, kilala mo si Garma, si Lieutenant Colonel Garma. Yes po, Mr. Chair. And she worked under you during the time that this incident happened. I believe Colonel Garma, she never worked under my lead, Mr. Chair. Under the regional, you are the regional director during that Regional time. 11 CIDG po, Yes, Mr. oo. Chair. So, si Garma and si Narsolis were not under your wing, in other words. Only Arthur Narsolis, So, si Arthur Narsolis is under... under po sa Region 11, Mr. Chair. So, during that time, Garma was assigned in Bohol. Am I correct? I'm not. Ayan, I'm no? not. Prior to privy his with that, assumption as a Cebu City Police, she was in CIDG in Bohol. Is that under your jurisdiction? no, Mr. Chair. Bohol is not under your Only jurisdiction. Davao Region, Mr. Chair. Only Davao Region. So, anyway, Mr. Chairman, I think it is imperative for us to have Lieutenant Colonel Garma to shed light on all of this, no? So, hindi mo ko kilala personal si Garma? Kilala ko po, Mr. Chair. What is your relationship with Garma? She's my underclass when we were in the academy, Mr. Chair. Oh, aside from being an underclass, what other relationship do you have with her? We were together in one unit as a CIDG, Mr. Chair. CIDG personnel po kaming pareho. Classmate? Hindi po, Mr. Chair. Underclass? Yes po. Underclass. Yes po, Mr. Chair. Okay. So, for the meantime, Mr. Chair, I think that's it for now. I have no more further question. Mr. Chair, Okay, thank you, Congressman Fernandez. can I be allowed to ask some questions to Commissioner Leonardo? Certainly, Congressman Abante, you have the floor. Your record. Commissioner Leonardo, are you aware that Leopoldo Untalantan issued a sinumpaang salaysay to us? Yes, Mr. Chair. And are you aware that your name was mentioned? Yes, Mr. Chair. According here to number 6, tinanggap ko ang alok ni SPO4 Arthur Narsolis na pera at pangako makakalaya ako dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil malakas sila sa itaas. Ano po masasabi niyo rito? Ayan po, nakaharap sa inyo si Opo, Mr. Chair. Tata, habang nagsasalita si Commissioner Lau, tingnan mo maigi. Tingnan mo yung mata niya. Tingnan mo. Ayan. Sige, sagutin mo. Mr. Chair, wala po akong alam dun sa sinasabi niya, Mr. Chair. Ano masasabi mo, Tata, tungkol dyan sa sinabi niya? totoo naman po, wala siyang alam kasi yung kausap ko, yung classmate ko lang. Pero nabanggit niya yung boss niya, susubukan nilang. So naniniwala ka kay Narsolis dahil classmate mo. Dahil kaibigan mo. Opo. Alright. Jimmy, naniniwala ka ba sa sinabi ni Tata? Kaysa sa sinabi ni Commissioner Leonardo? Wala po akong
alam, sir, sa Your Honor, sa ano nila, hindi ko nga kilala Hindi, si kasi Solis. ang sabi mo, ikaw ang nagsabi sa kanila na ito, tol, trabahuhin nyo na yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak. Ikaw ang nagsabi noon, di ba? Wala po akong maalala na sinabi ko na gano'n, Your Honor. Sa loob ng Bartolina ay lumapit si Jimmy Portalesa at sinabihan ako. Sabi ni Tata, Kasi hindi po ako nakapasok doon sa Bartolina, Your Honor. so, Nag-uusap kami. ibig sabihin, itong sinasabi ni Tata ay hindi totoo. Hindi po totoo, Your Honor, kasi nag-usap kami after, ano na. O, Tata, katabi Right mo si after. Jimmy, oh. Hindi raw totoo yung sinasabi mo. Anong masasabi mo dyan? Baka nakalimutan niya lang, sir. Matagal na kasi yun. Kasi yung Bartolina, may mga butas. Ano yun? Pumasok ba siya o sa Hindi po, labas lang? nasa labas lang po ng Bartolina. Sa labas lang siya. O, di totoo, di nasa labas lang ikaw. Oo. Tagal na kasi na panahon na po. So, yun, hindi mo alam na may usapan si Narsoles na kaibigan niya kay Tata. Hindi po, Your Honor. Paano mo nasabi sa kanya na, tol, trabahuhin mo yan, hindi kayo pwede pumalpak? Wala po akong naalala na gano'n, Your Honor, na sinabi ko eh. Jimmy Portalesa nakalagay dito eh. Habang nasa... Nakausap ko po sila, Your Honor, right after nakalabas na po ng Bartolina. Commissioner Leonardo, kasi pinagbibintangan ka dito na nanggaling sa inyo ang pera eh. Ano ba yan? Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Kanino nanggaling yung 1 milyon? Tata, sa pagkakaalam mo. Yung totoo lang po sa classmate ko po, Sir Art Narsulis po. Kanino Siya po kayo nagbigay. Sino nagbigay? Arthur Narsulis po. Okay. Okay. Si Ato Narsoles sabi sa iyo na ito yung order ng boss niya at ang boss niya si Leonardo, di ba? Opo, opo. Makapagbibigay pa ng 1 milyon si Narsoles? O yung 1 milyon galing sa ibang tao? Yun po ang ano niya, reward yun. O, ito yung mga connection eh, Commissioner Leonardo. Kaya nandito ka, kaya inimbitahan ka namin para for you to shed light on these things, no? Anyway, Mr. Chair, magkatanong pa tayo later on kay Commissioner Leonardo as we're going to invite him again. Thank you, Congressman Abante. The last to interpolate is Congressman Romy Acop. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Commissioner Leonardo, you're a member of Class 96 PNPA, Yes, Mr. Chair. and you availed of early retirement. Yes, Mr. Chair. When was that? I retired from the service 2022 February 14. February 14 of 2022. 2022. I withdraw my previous statement, Your Honor. I retired as early as 2020, I think, Mr. Chair. I'm not sure. 2020. After 2020, when you retired, what other public positions did you occupy? DNR Undersecretary, Mr. Chair. I beg your pardon? Undersecretary of DNR, Mr. Chair. You were assigned sa DNR. Yes, Mr. Chair. And at what point in time were you assigned or designated as Commissioner of NAPOLCOM? I was appointed February 14, 2022, Mr. Chair, Vice the General Serapio, Mr. Chair. Vice General. Serapio, whom Serapio. I replaced, Mr. Chair. And your appointing authority was former President Rodrigo Roa Duterte. Tama? Affirmative, Mr. Chair. Yes, thank you. And according to you, SPO4 Arthur Narsolis was under your command, Yes, Mr. Chair. but not Lieutenant Colonel Ruina Garma. Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. May I ask the Chief Inspector Foro? Kung nagko-conduct po kayo ng galugad sa isang selda,
Sino po ang nag-uutos nun? Superintendent po, Your Honor. Ha? Superintendent po, Your Honor. Yung superintendent. Opo. At ang paggagalugan ninyo, may scheduled at saka may unannounced. Tama po, Your Honor. Tama? Tama po. May schedule at saka unannounced. Sino po yung nagko-conduct ng galugan? Usually po, kami po, ako kasi yung commander of the guard. So, ikaw. Opo. Now, yung araw na ginalugad ninyo, yung selda ni Andy Magdadaro at saka si Tata Tan, sino po ang nag-utos? Yung aming superintendent po. Sino yung superintendent ninyo? Superintendent Gerardo Padilla po. Nasaan na nga ba si Colonel Padilla, Superintendent Padilla? Para marinig niya. So, ang nag-utos na paggalugad sa selda ni na Andy at saka si Tata ay yung superintendent ng penal colony. Opo. At yung paggalugad na yon, unannounced o scheduled? Unannounced po. Unannounced. Okay. At doon sa paggalugad nyo na yun, doon nyo nakita na merong shabu sa mga katawan ni Andy at saka ni Tata. Totoo ba yun? Yes po, Your Honor. Eh, sino naglagay ng shabu sa kanilang mga bulsa? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi, Chief Inspector Foro, ginawa ninyo yun para may dahilan na may Bartolina, yung dalawa. Di ba? At kung nahuhulihan nyo ba ng shabu, talagang normal na sa Bartolina nyo sila dadalhin? Yes po, Your Honor, automatic po yun. SOP po, pagka nahuli po na nag-violate ng prison rules, lagay ka agad dyan sa prison disciplinary dormitory para safekeeping po, para sa BOD sa Marihiring. So, unannounced yung paggalugad at nung ginalugad ninyo yung selda ni Tata at saka ni Andy, nakuhanan nyo sila ng shabu at ang order ay dalhin sa Bartolina. Kanino pong order na dalhin sa Bartolina? Yung pagdala sa Bartolina po, ako na po ito yung nag-decide. Ikaw na. Opo. Okay. Yung pong tatlong Chinese, sino pong nag-utos na dalhin sila sa Bartolina? Ako rin po. Bakit mo dinala sa Bartolina yung tatlo? Dahil nahulihan po, sir, ng cellphone, yung baraha, at saka pocket wifi po. Ginalugad nyo rin yung kanilang lugar. Opo. Kanino pong utos na galugarin ninyo yung lugar nila? Sir, Super Padilla rin po. Super Padilla rin po. So, si Superintendent Padilla rin ang nagutos. Nagalugarin nyo at nakita doon may mga cellphone yung Chinese. At ang ginagawa ninyo pag gano'n ang nangyayari, dinadala nyo rin sa selda. Opo. Ay, sa Bartolina. Matanong ko po kayo, ilang kwarto ba ang Bartolina? Hindi ko na po matandaan. Ilang kwarto ang Bartolina ninyo sa penal colony? Dito rin po yung dating in charge, Your Honor, baka pwede natin pong tanungin si Inspector Glassy kasi siya po yung naka-assign doon sa... Nandiyan ba siya? Dito po. Doon po. Congressman Acop, I'll just would like to ask the resource person if he has taken his oath. Comsec, nag-oath na ba si Mr. Can you please administer his oath? Please stand and please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? So help you God. Yes. Thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Acop. Kindly state your name. I am Corrections Inspector Jerome Glassy po. Yeah, iho. Ilang kwarto yung Bartolina ninyo sa Davao Penal Colony? 6 po. 6.
nung araw na yon, puno ba yung Bartolina ninyo? Lahat po may laman, tapos yung cell number 6 lang po ang dalawa lang ang nakalagay. Yung 6, yung 5, puno. When you say puno, ilang tao yon? Hindi po magkakapare-pareho ang laki po ng selda. May malaki, may maliit. So, ilan po yung malaki at saka ilan yung maliit? Yung malaki, ang capacity nyon, 8 po. Yung malaki. Yes po. 3 yung malaki. Ilan ang malaki? 3 po. 3. Puno yon. Yes po. Puno ng 8 yung 3. So, 24. Parang mahigit pa po yung panahon na yon. Nagsiksika na sila doon. Punong-puno. Yes po, Your Honor. Tapos yung number 6, bakante. Meron pong dalawa. Yung dalawang... Sino yung dalawa? Si PDL Magdadaro po at saka si PDL Tata. Kung punong-puno yung dalawang malaki, bakit hindi nyo inilagay doon sa number 6? Mauhuli ka sa bunganga mo eh. Actually po, nung panahon na yon. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Sabi mo kanina, yung malalaki na 8 ang karga, punong-puno, sobra nga, sabi mo eh. Yes Tapos po. ngayon, yung isang selda na nandun si Tata at saka si Andy, dadalawa. Bakit hindi nyo nilagay doon yung sobra? Your Honor, hindi po kasi ako naka-duty nyon. Rest day ko po yun nung Saturday po. Sinungaling na kayo eh. Ang duty ko po, Your Honor, kita sa sarili mong bunganga eh. Monday to Friday po ang duty ko. Rest day ko po ang Saturday at saka Sunday. You're the Sergeant of the Guard, Chief Inspector Foro. Bakit ganun? Ikaw ba makakasagot ng tanong na yon? Bakit? Sinabi yung in charge ng Bartolina, punong-puno yung 3 malalaki. Siguro pati yung maliliit puno. Pero yung selda number 6, dadalawa lang ang nandun. Bakit hindi nyo inilagay yung sobra doon sa selda number 6? Dahil inihahanda ninyo para sa 3 Chinese. Sasama nyo nga sa 2 eh. Di ba? Your Honor, hindi ko po alam yung sa laman ng silda. Hindi mo alam yung Hindi ko po, kasi mayroon din po ako ng charge. Tinuturo niya, hindi niya alam, hindi raw siya naka-duty. Sino ba ang naka-duty talaga? At sino nakakaalam? Meron po tayong keeper doon, regular, Your Honor. Kasi nakikita ko merong plano na ito eh. Wala pa doon sa umpisa. May conspiracy. Hindi ko po alam, Your Honor. Yun ang depensa mo. Pero sa darating siguro na araw, baka makahagilap kami ng ebidensya na alam mo. Di ba? Yeah. Now, Superintendent Padilla, do you know Colonel Garma personally? No, Your Honor. No. And that is precisely the reason why hindi kanya matawagan. Si Jimmy La Fortesa, kaklase niya eh. Kaya siya ang tinatawagan. Hindi ba logical lang 'yon? Bakit kanya tatawagan? Hindi ka naman niya kakilala eh. Kaya yung depensa mo na may cellphone ka naman, bakit ka hindi tinawagan? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala eh. Yung depensa mo mahina. Yes, Your Honor. Pero Yes. wala pong nangyari na... Wala, hindi ko tinatanong yun po. Nagsasabi ako sa iyo na hindi ka pwedeng tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Yun ang depensa mo kanina eh. Di ba? Hindi ka tatawagan dahil hindi kayo magkakilala. Si La Fortesa, si Jimmy, kakilala niya dahil magkaklase sila sa PNPA. So siya ang tatawagan. So pwede talagang mangyari yung istorya ni Jimmy La Fortesa na tinawagan siya ni Garma, inilapit o binigay sa iyo yung cellphone niya para makausap mo si Colonel Garma. That is very possible. Pero yung tatawagan kanya, malabo. Hindi ba? Would you agree? Superintendent Padilla? Would you agree? Ano yung tango mo? Sagutin mo. Would you agree? Nandiyan ang mikropono. Yes, Your Honor. Yan. You answer when we ask you questions. Otherwise, I will cite you in contempt. Sorry, Your Honor.
Yung Mr. Jimmy La Fortesa, doon sa pagtawag-tawag sa iyo ni Colonel Garma, para bang pinahihiwatig sa iyo na meron silang gagawin sa loob ng Davao Penal Colony. Would you agree? Yes, Your Honor. Yes. At ilang beses kang tinawagan, pati yung pagbibigay ng pagkain at sigarilyo kay Tata at kay Andy. Yes, Your Honor. Pero yung eksaktong gagawin, hindi mo alam. No, Your Honor. No. Okay. So, nung nangyari yung event, sino ang unang nakaresponde doon sa Bartolina? Ako po, Your Honor. Kayo. Opo. Yung pagdating ni Superintendent Padilla, ilang minuto bago dumating siya? Siguro mga 5 minutes or less than 5 minutes, Your Honor. 5 minutes saka 10 Opo. minutes. At ano po ang directive ni Superintendent Padilla pagdating niya? Hindi ko na maalala, Your Honor. Pero basta pagdating niya, napusasan ko na yung mga tao. Napusasan ko na yung mga tao po. Napusasan na? Opo. Okay. Sino ang nag-utos na itapon nila yung kanilang ginamit sa pagpatay sa labas? Ako po, Your Honor. So, ikaw? Opo. Okay. Noong natapos yun, dinala nyo sa IS Investigation Section? Opo. Yung may ibig sabihin nun? Opo, Your Honor. Okay. At inimbestigahan ninyo? Tinanong namin po, Your Honor, kung anong dahilan, bakit nila sinaksak, pinatay yung mga Chinese. Hindi. Inimbestigahan nyo at pinailan ng kaso? Yes, Your Honor, meron kaming investigation section na siya po nag-iimbestiga. Sila nag-imbestiga, pinailan ba sila ng kaso? Doon sa pagpatay? Hindi ba? Gumawa sila ng krimen eh. Yung aming mga PDL po? Yeah, yung Opo, pinalan sila ng kaso po. Inilipat sila dito sa kwan ni Jimmy, inilipat sila sa ICA compound. Ano ibig sabihin, Jimmy? Fortaleza yung kwan nung ICA compound, sir, inmate custodial aid. inmate custodial. Aid, Your Vice Chair. Para saan to? ICA serves as a force multiplier of the Bucor personnel, Mr. Chair. Chief Inspector Foro, doon ba sila dapat dalhin pagkatapos na makakomit sila ng krimen? Discretion po ng superintendent, Your Honor. Discretion po ng superintendent. So, ibig mo sabihin, hindi sila dapat dalhin doon, pero utos ni Superintendent Padilla. Yung bang ibig mo sabihin? Wala naman, sir, po nagbabawal na... Hindi nga. Kagagawa lang nila ng krimen, di ba? Nararapat ba na dalhin sila sa ICA? Nasa discretion po ng superintendent, Your Honor. Eh kaya nga, tinatanong kita, umiiwas ka eh. Ha? Hindi ba dapat ilagay sila sa Bartolina dahil nakagawa nga ng krimen eh. Yung nga nagkaroon sila ng shabu, binartolina ninyo. Yung pang pumatay ng tao, Nabartolina po sila, Your Honor, nung pagpatay doon sa 3 insik. dalhin mo dapat sa Bartolina. Opo, nabartolina po Pero sila. bakit nasa ICA sila? Nag-serve po na sila, sir, ng mga ilang buwan bago po sila nalipat sa ICA. Na Bartolina muna sila ng ilang buwan Opo. bago napunta sa ICA? Opo. Pagkatapos ng krimen? Opo. Tata, totoo ba yun? Na dinala, pagkatapos ng krimen, dinala at imbestigasyon, dinala kayo sa Bartolina? Opo, mabibilang lang po yung araw na nandoon kami sa loob. In-outsell kami. Labas ng Bartolina. Habang naghihintay kami ng correction order po na maika kami. Mga ilang araw yun? 2 linggo, 3 linggo lang kami sa loob, sir. Labas namin kaagad. Sa outsell lang tawag doon, outsell.
Pero yung pag-Bartolina at paglabas sa Bartolina, yung superintendent ng penal colony ang nag-uutos. Yes po. Okay. Thank you, Mr. Chair. Yun lang po ang aking mga katanungan.